Taas ang kamay! Lilipas din yan, ha? Okay lang magutom tayo ng saglit. Busugin muna natin yung utak natin. Kasi ang gutom, ikain mo, busog ka na, wala na yan. Tama ba? Pero kung problema mo financial, kung mahirap ka ngayon, kasi, negative sinasabi ko, financial, nakakatawa. Di ba? Anyway, kung mahirap ka ngayon, financial ang problema mo, pero hindi mo yan ginawa ng paraan, 10 years from now, ganyan pa rin ang problema mo. Tama ba? Okay lang ba? Pakinggan muna natin yung pag-uusapan natin. You know guys, to cut the long story short, nakinig po ako sa speaker, tinapos ko na po, after 1.5 hours. Ang ganda nung pinersent na product. Ang ganda ng negosyo. Ang galing ng speaker. Magaling ba yung speaker kanina? Eh grabe, ang galing ng speaker. Good news, hindi ako interesado. Bakit hindi interesado? Number 1, iniisip ko, para sa akin kaya to? Hindi, kasi sabi ko, I was 19 years old at that time. Sabi ko, sinong maniniwala sa akin kung ipepresent ko negosyo? Sinong maniniwala sa akin sa produkto, eh hindi naman ako doktor? Tama ba? Make sense? Pangalawa, yung trabaho ko, busy ako sa work. Okay? Mataas yung position ko. Sa second floor ako nagmamap. Okay, ganun kataas, di ba? Nakakapagod po. Yabang nyo. Di ba? Pangatlo, okay, iba po yung linya ko. Ang mama ko po, ako po takot ako magnegosyo. Pag negosyo ang narinig ko, close-minded na ako kagad. Bakit po? Ang mama ko po, top notcher ng UST. Business course. Matalino hindi. Ang dami pinasok na negosyo. Lahat lugi. Eh ako, iba linya ko. Ang linya ko, 5-year course din po. BSHS. 5-year course. Pamilyar? Hindi niyo po alam BSHS? Bachelor of Science in High School. 5 years ko tinapos yung high school. Ganun po ako katalino. Ano? So, iniisip ko, kung yung mama ko, top notcher ng UST, nag-fail sa maraming negosyo, lalo na ako, na high school graduation lamang. Make sense? Logical, di po ba? Pang-apat, negosyo yan. Pera ang pag-uusapan pang negosyo. Eh, wala po akong pang-kapital. Pang-lima, wala akong experience in any business. Okay? So, takot ako magnegosyo. Sa madaling salita, ang dami kong rason. Okay? Nangunguna yung apelido ko, ha? Rason. Ang dami kong rason, bakit hindi ko kayang gawin yung negosyo. But, alam niyo po, to become successful pala. Sino po dito ang gusto maging successful? Taas ang kamay. To become successful sa lahat ng bagay, either financial, either sa iba't ibang aspeto, kailangan pala open-minded ka. Tama ba? Kailangan bukas ang isipan mo. Alam niyo po, tiningnan ko yung positive side. Kasi yung negative side, yung mga rason ko kanina, na sinabi ko, ano yung positive side naman? Ano yung rason? Kung alam mo yung rason, bakit di mo kayang gawin yung negosyo, kailangan alamin mo rin yung rason, bakit kailangan mo siyang subukan. Alam niyo po, may sinabi yung speaker na hindi ko makalimutan, yung presidente ng kumpanya natin, si Dr. Ed Cabantog. Ang sabi po niya, wala kaming pakialam. Ito yung, hindi ko makalimutan sinabi niya, wala akong pakialam kung anong natapos mo, anong itsura mo, anong pinanggalingan mo. May pera ka man o wala. Wala akong pakialam. Basta if you want to become successful in life, lalo-lalo na sa financial, merong sistema ang InGlobal na ituturo namin sa inyo. In 2 to 3 years time, kikita ka ng 1 milyon. Mahigit. You will become a millionaire in 2 to 3 years time. Doon ako napaisip. Kasi ako po at that time, bilang janitor, 7,000 naman ang sweldo ko. Times 12 months, gano'n lang po kalaki yun. That is 84,000 pesos. Para kumita ako ng 1 milyon, kailangan ko mag-work for 12 years. Mali. Sa InGlobal, 2 years lang daw. Sabi ko, aba, worth it subukan. Sinubukan ko po siya. I did the business part-time. Okay? Ginawa ko muna siya ng part-time for 2 months. And good news, after 10 months, okay, doing the business, after 10 months, alam niyo po, kasi nungalingan po yung 2 years time, kikita ka ng milyon. Bakit po? Sa InGlobal, 10 months ko pa lang po. Kinita ko na po yung first million ko. I was 19 years old at that time. 19 po. Pero ang average income ko po sa InGlobal is umabot na po na 100,000 pesos sa isang buwan. Wala kayong kaboy-boy kausap, ha? Yung iba sa inyo, ganito reaction. Wow! Yung iba ganito eh. Yung iba ganito.
Eh ano ngayon, ha? Parang gusto niyo yung gusto niyo parating. Guys, wag po kayong mayabangan. Hindi po ako nagmamayabang. Sinabi ko lang po sa inyo, yung sistema na sinasabi ko, na-prove ko na totoo. Na talagang may pera sa negosyong ito. Malinaw po ba? Pangalawang narinig ko sa speaker na hindi ko makalimutan, galing kay Sir John Asprin, Raymond Asprin, the Vice President of our company. Kung hindi mo gagawin ang AIM Global, kung hindi ka magne-negosyo ngayon, how do you see yourself 5 to 10 years from now? Tanungin mo rin yung sarili mo. Kung hindi ka gagawa ng kakaibang kitaan ngayon, anong nakikita mo sa'yo 10 years from now? I was 19 years old at that time. Kinausap ko po yung supervisor namin, 10 years na sa Greenwich. Sabi ko, ma'am, may question po ako sa inyo. Wag po kayo mabibigla. Ano yun, iho? Ma'am, magkano po ang savings nyo? Alam mo, sabi sa akin, hey, naku, bakit mangungutang ka? Nagalit. Hindi po, ma'am, hindi po ako mangungutang. Kakautang ko nga lang kay manager. Ba't mo ako tinatanong? Natakot po ako. Bakit? Pagdating ko ng 29, mangungutang din ako sa manager. Ito nakakatakot. Wala pa siyang anak. Pero may utang na. Sounds familiar? Tama ba? Di ba ang daming empleyado? 10 years, 20 years, mahigit, nagmamigrate na? Pupunta sa London? Di ba? Loan dito, loan doon? Tama li. Ang dami naiipon utang. Tama ba? Ano mas nakakatakot? End of the world o end of the month? Di ba nakakainis si Judith? Sino si Judith? Judith na Meralco, Judith ng tubig. Alam niyo po, na-realize ko po, na karamihan sa mga tao, hindi yung mayaman kasi nasa rat race. Ano yung rat race? Trabaho. Nangyari po ba? Wala. Meron po nangyayari. Ano po, tumatanda ka na. Pero ganito nangyayari. May nagbabagong edad. Malinaw po ba? Sabi ko, ayokong yun ang mangyari sa akin. Kaya sinubukan ko po yung global. Guys, sa mga nag-work ngayon, okay, sino pong empleyado? Taas sa kamay. Palakpakan po natin yung mga empleyado dito. Bakit? Karamihan dyan, pagod sa trabaho. Tama li. Pero bigyan ng opportunity yung global. Hindi ko sinasabing itigil yung ginagawa nyo ngayon. Ang point ko, kung mabibigyan ka ng opportunity madagdagan yung income, bakit hindi mo tanggapin? Tama ba? Yes. Na hindi mo na may kakasira, legal, ethical na negosyo. Guys, ako po, sabi ko, subukan ko ang global. Hindi po ako nagsisi. In 5 years time, kumita po akong 25 million pesos. Aba, kung eto kita mo, magre-resign ka na rin. Sabihin mo sa boss mo, boss, you're fired! Ayaw na kita makita. Tama ba? Okay. Guys, alam niyo po, I'm a graduate of UE. Okay? Sa UE po ako nagtapos. Familiar po ba sa UE? UE ang pinakamagandang university. Sa totoo lang po. University of Experience. Okay? Na-experience ko po ang difference ng may pera at wala. Guys, pag-uusapan natin diretsahan. Paano kumita ng pera? Sino po dito ang gusto kumita ng pera? Yan! Mga mukhang? Kayo lang yun, ha? Negosyante. Halata kayo, eh. Ha? Guys, diretsahan ko po itatanong sa inyo bago tayo magpatuloy. Sino po dito ang gusto kumita ng extra? 10,000, isang linggo, taas sa kamay. Ay, yung iba hindi nagtataas ng kamay. Gusto mas malaki, ha? Sino gustong yumaman? Totoo po ito. Alam niyo po, may hindi nagtaas ng kamay. Hindi ko pa alam kung bakit. Pero totoo po ito. Ask and you shall receive. May nasa taas nakatingin sa atin sa baba. Okay? Tinitingnan niya kung sinong gusto. Kung gusto mo, ibibigay niya sa'yo. Pare-parehas lang tayong anak niya. Tama ba? Yung nga lang yung iba hindi nagtaas ng kamay. Ang takot ko, baka hindi kanya biyayaan ng milyon-milyon. Huwag kayong mag-alala. Uulitin ko yung tanong ko. Para may pag-asa pa iba. Sino gusto yumaman? Kailangan pantakutin eh. Ano ho? Aba, pag di ka pa... Di ba? Guys, buti na lang po lahat nagtaas ng kamay. Pero alam nyo, kwento ko lang po. Kung di ako nagkakamali, 3 years ago, nag-seminar po ako sa Laguna. Puro teacher. May teacher ba rito? Tinanong ko, sinong gustong yumaman? May isang teacher, hindi nagtataas ng kamay. Alam nyo po kasi, pag pera ang pinag-uusapan, yung mga teacher,